para sa bawat mamamayang Tsino na nabuhay noong mga huling taon ng nakaraang siglo. Ang makapag-aral sa isang paaralang militar ay isang malaking karangalan. Ngunit ang binata na ito, dahil sa kasalanan ng kanyang ama, ay napatalsik sa paaralan, pagkatapos ay naparalisa ang kanyang ina. Kaya kinailangan niyang magtrabaho bilang isang manggagawa para kumita ng pera para ipagamot ang kanyang ina. Sa kabila ng maraming paghihirap at pagtitiyaga, mula sa isang taong walang diploma, siya ay naging isang dalubhasang inhinyero na nag-ambag sa industrialisasyon at modernisasyon ng bansa, na tinutupad ang kanyang pangarap sa buhay. Ang tatay ni Zhongxi dati ay technical director ng kumpanyang ito. Ipinadala siya ng Industrial Bureau sa Amerika para matuto at magsilbi sa bansa. Pero hindi ko alam kung bakit nagdesisyon siyang talikuran ang bayan, at piniling manatili sa Amerika. Pumunta ang mga pulis sa bahay ni Zhongxi. Hinalughog at kinumpiska ang lahat ng dokumento ng tatay niya. Hindi makapaniwala si Zhongxi na nagawa ito ng tatay niya. Kaya hating gabi, tumakbo siya para hanapin ang director ng Industrial Bureau, na tatay din ni Yuan Xia. Hindi na mapigilan ni Zhongxi ang sarili niya. Galit niyang sinisi ang direktor kung bakit hindi nito kasama ang kanyang ama. Malinaw na magkasama kayong dalawa, wala ka bang paraan para kumbinsihin ang tatay niya na bumalik sa bansa, kahit anong paliwanag ng direktor? Hindi siya nakikinig at hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Si Trong Thatch ay nagtaas ng boses at nakipag-away sa lalaking nakabababa sa kanya. Sa gitna ng pag-awat, hindi nakayanan ng direktor at nawalan ng malay. Dinala siya sa ospital ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya nakaligtas. Nang matanto ang kanyang pagkakamali, si Trong Thatch at ang kanyang ina ay nagpunta sa bahay ng direktor para humingi ng tawad. Walang tigil ang paninira ng pamilya ng direktor sa kanilang mag-ina. Siguro maraming pera ang ipinapadala ng traidor mong ama mula sa Amerika. Ano, ang baboy mo pa rin? Gusto mo bang maging piloto? Para lumipad ka rin papuntang ibang bansa tulad ng tatay mo. Hinihingi mo ba yan sa tatay mo? Kung umuwi ba ang tatay mo, mabubuhay ba ulit ang kuya ko? Hindi na rin makapagpigil si Sia. Galit niyang sinabihan ang lalaki na umalis sa bahay nila. Hindi niya kailangan ng paghingi nito ng tawad at ayaw na rin niya sa pamilya nila. Madamay sa pamilya mo. Nakapasa si Zhongxi sa Akademya Militar sa wakas. Ang unang pangarap niya ay natupad. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kasiyahan. Nakatanggap ang pinuno ng kanyang unit ng reklamo. Matapos suriin muli ang kanyang mga record, nagdesisyon ng paaralan na huwag siyang tanggapin. Lumabas si Zhongxi na may dalang bagahe sa gate. Nakita niya si Sia na naghihintay sa kanya. Frank ang inamin niya na ginawa niya iyon para maghayganti para sa kanyang ama. Hindi inaasahan ng ina ni Zhongxi na ang kasalanan ng kanyang asawa ay magiging dahilan para mapatalsik ang kanyang anak. Ang kinabukasan ng kanyang anak ay tuluyang sinira ng kanyang asawa. Hindi kinaya ang pagkabigla, kaya nawalan ng malay ang nanay ni Trong Thatch. Dali-daling dinala sa ospital para bigyan ng lunas, pero dahil sa matinding pagkabigla, ang ibabang bahagi ng katawan niya ay naparalisa. Hindi malinaw kung kailan siya gagaling. Pinayuhan siya ng kanyang ina na humanap na lang ng ibang ordinaryong eskwelahan at mag-aral doon, pero para kay Trong Thatch, ngayon, ang kalusugan ng kanyang ina ang pinakamahalaga. Kaya nagdesisyon siyang magtrabaho para kumita ng pera para sa gastusin sa ospital ng kanyang ina. Iginigiit niya na kahit hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo, tiyak na magiging ipinagmamalaki siya ng kanyang ina. Dahil sa impluwensya ng kanyang ama na isang technician mula pagkabata, mabilis na natutunan ni Trong Thatch ang trabaho, dagdag pa ang kanyang kasipagan. Sa pagsisikap ni Trong Thatch, mabilis siyang naging isang manggagawa na may kasanayan. Nang araw na iyon, lumapit ang kaibigan niyang si Van Bin para humingi ng tulong sa paghahanda para sa isang party. Tuwang-tuwa namang pumayag si Trong Thatch. Tinulungan niya itong ayusin ng ilang kasangkapan sa loob ng silid. Nang araw na iyon, isinama ni Van Bin ang kaibigan niyang si Hyuha. Dahil hindi komportable na magkasama sila, nagdahilan si Trong Thatch para lumabas. Binuksan ni Van Bin ang switch at tumakbo para maghanap ng welding machine. Pero sa kasamaang palad, nagkaroon ng short circuit sa lumang cable ng kuryente na nagpasiklab ng apoy. Nang mapansin ni Siafa, kumalat na ng husto ang apoy. Nang makita ni Zhongxi ang itim na usok na nagmumula sa bodega, labis siyang nataranta. Tumakbo siya ng mabilis para tingnan ang sitwasyon, pero dahil napakalaki ng apoy, hindi siya agad makapasok. Nang marinig ni Siafa na may tumatakbo, mas malakas siyang humingi ng tulong. Pero unti-unti siyang nawalan ng malay nang makalanghap siya ng maraming nakal-alasong usok. Binasa ni Zhongxi ang kanyang damit, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na tumalon sa apoy.
Iginapos niya ang kanyang damit sa paligid ng ilong at bibig ni Siafa, pagkatapos ay binuhat niya ito palabas. Pagkakita pa lang sa kanila, agad na binuhat ni Yunping si Xiaoxia para dalhin sa emergency room. Dumating ang pulis at mga tao mula sa istasyon ng TV sa ospital, para imbestigahan ang sunog. Siguro napagtanto na ni Yunping ang kanyang pagkakamali, pero hindi niya kayang umamin. Tumanggi siya sa lahat ng investigasyon, interview ng pulis at reporter. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kwarto ni Zhongxi. Nagmamakaawa na iligtas siya. Kung may tala ang insidenteng ito sa kanyang record, hindi siya makakapasok sa universidad. Sa nakitang paghihirap ng bata, napilitan si Zhongxi na akuin ang lahat ng responsibilidad. Nang dumating ang pulis para mag-imbestiga, anako ni Zhongxi ang lahat ng kasalanan. Nang mailabas si Xia mula sa emergency room, walang tigil na nagpasalamat ang kanyang ina kay Yunping. Pero paano naman tatanggapin ni Vian Bin iyon? Pagkatapos, nakasali si Vian Bin sa isang pampublikong panayam. Hindi nagtipid ang mga reporter sa papuri para sa kanyang katapangan. Samantala, ang tunay na bayani, si Zhongxi, ay pinuna ng kumpanya. Pagkalipas ng ilang panahon, inimbita ng kumpanya ang propesor na ito para magturo ng kasanayan sa mga manggagawa. Maingat na nagtala si Zhongxi, at unti-unting lumabas ang kanyang talento, at nakuha ang atensyon ng propesor. Pinayuhan siya ng propesor na mag-aral ng kolehiyo sa halip na sayangin ang kanyang talento. Pagkatapos, nagdesisyon si Zhongxi na magtrabaho sa gabi, at sa araw, makikinig siya sa mga leksyon ng propesor. Biglang, dumating na ang taong 1974. Ang pabrika ay lumago na at naging isang malaking kumpanya, kaya mahirap nang panatilihin ang lumang sistema. Ang infrastruktura at mga makinarya ay lumala, na nagre-resulta sa hindi garantisadong kalidad ng produkto. Hindi na matagalan ng mga kasosyo sa negosyo ang sitwasyon. Kung hindi makaisip ng paraan ang kumpanya para malutas ito, hindi na sila makikipagtulungan. Sa huli, nagdesisyon ng kumpanya na mag-import ng linya ng produksyon mula sa Germany. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig ito. Pagkatapos niyang graduate, bumalik siya sa kumpanyang ito para magtrabaho. Naitalaga siya sa departamento ng teknikal noong una siyang magtrabaho. Biglang may isang manggagawa na tumakbo papasok at nagreklamo. Bakit nangyari ang insidente sa pabrika pero nang tumawag sila sa opisina, walang sumasagot, gustong magpaliwanag ni Xia, pero walang pagkakataon. Kaya pala nagkakagulo ang lahat dahil nagloloko itong makinang ito. Bumaba si Xia para tingnan, pero dahil hindi pa niya ito napag-aralan, hindi rin niya alam kung paano ayusin. Walang ibang paraan, kinailangan nilang humingi ng tulong kay Zhongxi. Nang magkita silang dalawa, agad silang nagpakita ng pagkayamot. Ito ay isang uri ng makinaryang inangkat mula sa ibang bansa. Mayroon itong napakataas na antas ng detalye. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, iminungkahi ni Trung na palitan ng bagong pyesa. Agad namang tumutol si Xia. Sa tingin niya, hindi basta-basta pwedeng magpalit. Sinabi ni Trung sa kanya na huwag siyang mag-alala, may karanasan na sila. Isa pa, hindi naman ito ang unang beses, pero paano kung swerte lang yung mga nakaraang pagkakataon? Kung hindi akma ang pyesa, siguradong magkakaroon ng malaking problema. Dito, lagi naming ginagawa yan. Kapag nagkaproblema, hahanapan na lang ng solusyon. Dahil nakitang tensyonado ang dalawa, inimbita sila ng team leader na kumain para magkaayos. Pero walang pakundangang nagsalita si Xia. Tinanggihan ka niya noon, kaya naiintindihan ko na na-promote ka bilang pinuno ng grupo ng mga inhinyero. Ipinakita sa iyo ng direktor ang listahan ng mga mahuhusay na inhinyero na personal niyang pinili. Nang makita mo ang pangalan ni Trung Thatch, agad kang tumutol. Sabi mo, kung hindi papalitan ng tao, magbibitiw ka. Walang ibang paraan, napilitan ng direktor na tanggapin ang iyong kahilingan. Hindi nagtagal, isang linya ng produksyon mula sa Germany ang inangkat ng kumpanya. Nag-organisa pa sila ng maliit na seremonya para magdiwang. Pumunta si Trung Thatch sa pabrika, pero napansin niyang wala siyang ID. Tinatanong niya sa direktor ang pangalan tulad ng ibang tao. Ngunit walang natanggap na paliwanag nang makita si Xiaohi. Naunawaan ni Zhongxi ang lahat, at ito'y ikinagalit niya ng labis. Ayos lang na hindi ako papasukin, pero ang pinagsisisihan ko ay hindi ko makita ang eksperto na Aleman sa loob. Pagkatapos, pinuntahan ni Zhongxi ang propesor na ito para humingi ng tulong. Ibinunyag ng propesor sa kanya ang isang sikreto, na gustong-gusto ng eksperto na ito ang pagkaing Tsino.
Kaya pumunta si Zhongxi para mag-aral ng ilang putahe mula sa kanyang malapit na kapatid. Tapos siya mismo ang nagluto at inimbita ang eksperto sa bahay para kumain. Kinabukasan, sa tulong ni Mr. Zhang, nakapasok si Shito sa loob ng pagawaan. Hindi lang yan, ipinakilala pa niya sa lahat, nakatulong niya ako. Gayunpaman, ang makinang inangkat mula sa Germany ay nagkakahalaga ng milyon. Biglang nagkaroon ng problema, gustong matuto ng lahat ng mga inhinyero kung paano ito lulutasin ng eksperto na German. Pero sinabi ng manager na si Lee na isa itong sikreto. Hindi ito maaaring ibunyag ng kumpanya. Tapos pinalabas niya ang lahat. Naiintindihan ko ang pagtataka nila, lalo na't sila ang mga inhinyerong magpapatakbo ng makina. Pero bakit hindi sila pwedeng tumingin, saka malapit ng umulan? Kung paalisin niya sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sa huli, napapayag din ang tagapamahala. Gayunpaman, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maglagay ng harang, para hindi makita ng mga inhinyero. Nainis ang grupo ng mga inhinyero, pero wala silang nagawa. Kinabukasan, bumalik ang eksperto mula sa Germany para magkumpuni, pero hindi pa rin niya mahanap kung saan ang problema. Dahil sa sobrang pag-aalala, pumasok si Vin Hi Yuha para tingnan ang sitwasyon. Kahit na pinakiusapan siya ni Manager Lai na lumabas para sa seguridad, matigas pa rin siyang tumanggi. Naniniwala siya na ito ay gawain ng lahat, hindi lang ng isa, hanggang sa nagmakaawa na si Trung Thatch. Kaya pumayag ang German expert na magpahinga at mananghalian. Kasama niya, lahat ng inhinyero doon ay nag-iisip na walang silbi ang dalawa, hindi pa tapos ang trabaho, at nagmamadali ng kumain. Sa pananghalian, nag-aalala pa rin ang German expert tungkol sa makina. Hindi niya maintindihan kung bakit sa ibang lugar gumagana ito ng maayos. Pero pagdating dito, nagkakaproblema, Zhongxi tao. Sa totoo lang, maraming magagaling na technician dito. Ang problema lang, hindi sila pinapayagan ng manager na yun na makialam. Kaya nang hapong yun, pinatanggal ng German expert ang lahat. Inalis ang harang para makasama niya ang grupo ng mga technician sa pag-iinspeksyon. Pero sa pagtatapos ng araw, wala pa rin silang makitang problema. Isang kasamahan ni Xiao Xia ang pinagalitan si Zhongxi Tao dahil kahit abala, sinasama ka pa rin niya. Habang kumakain ang eksperto, hindi sinasadyang narinig ni Trung Thatch ang sinabi niya. Hindi lang siya nagulat, sinabi pa niya kay Trung Thatch na isa siyang sip-sip. Mukhang may nakita akong problema bilang isang sip-sip. Ang sinabi mo ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinabi ni Trung Thatch na baka mas mainit ang panahon dito kaysa sa Germany, kaya hindi gumagana ang makina. Pagkatapos, nag-aral at naghanap ng paraan para ayusin ito ang apat. Nang gabing iyon, pagkatapos tumawag sa punong tanggapan para ipaalam ang sitwasyon. Hiniling ni Manager Lai sa eksperto mula sa Germany na huwag hayaang sumali ang ibang technician nang walang pahintulot. Nang susubukang ayusin ang makina kinabukasan, hinarang naman ang grupo ng mga technician sa pintuan ng pagawaan. Tinawagan ni Zhongxi ang eksperto mula sa Germany, pero hindi siya sumagot. Bukod pa rito, ipinasara pa ng manager ang lahat ng mga pintuan. Balak niyang sumabay kumain sa eksperto, na German sa oras ng pananghalian para kumuha ng impormasyon mula sa kanya, pero mukhang wala ng pagkakataon. Pagbalik sa opisina mula sa pagawaan, mukha ng lahat ay malungkot, pero matapos marinig na ang kaparehong makina sa Harbin ay gumagana ng maayos, mas lalong nakumbinsi si Zhongxi sa kanyang hinala, kaya nagpa siya silang hanapan ng paraan para ayusin ang makina. Matapos ang ilang araw na pag-aaral ng mga teknikal na detalye ng makina, nag-imbita sila ng isang propesor. Pinuri sila ng propesor at sinabing napakahusay ng kanilang ginawa. Ang komplikado ng istruktura ng makina, nagawa pa rin nilang baguhin ito ng naaayon. Napakasaya ng lahat ayon sa kanilang plano. Naayos na ng eksperto mula sa Germany ang makina. Malaki ang naitulong ng grupo ng mga technician. Sa paglilipat na ito ng teknolohiya, masasabing malaki ang ambag ni Trung Thatch, kaya naman, nag-uwi siya sa kanyang ina ng 2,000 na bonus. Pagkalipas ng ilang araw, ginamit niya ang bonus para bumili ng makina, para magpadala ng mensahe, pero nang makita niya ang presyo ng mga bagong makina, tumalikod siya at umalis. Nakita ito ng may-ari ng tindahan kaya inalok siya ng mga segunda manong gamit. Ang presyo ay kalahati lang ng bagong gamit. Tuwang-tuwa si Zhongxi nang marinig ito kaya bumili siya. Kinagabihan, nakipag-inuman si Zhongxi sa eksperto na Aleman. Sabi niya, ang isang taong matalino tulad ni Zhongxi ay tiyak na magiging isang mahusay na inhinyero. At kung gusto niya, kaya niya siyang tulungan. Pero tumanggi si Zhongxi, sinabi niya na para magtagumpay,
Kailangan daw umasa sa lakas ng buong grupo, hindi lang sa isang tao. Gusto lang niyang mag-ambag ng kaunting pagsisikap para sa pag-unlad ng sangkatauhan. Gusto ni Zhongxi na mangako sa kanya ang eksperto, na pagkatapos ng 30 taon, babalik siya sa China at titingnan kung paano umunlad ang China. Noong panahong iyon, 78 taong gulang na rin ang eksperto. Umaasa siya na sa panahong iyon, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong magkita. Pagkatapos ng pangyayaring ito, wala nang pagtatangi si Xia kay Zhongxi. Pumayag siya na bumalik ka sa grupo ng mga inhinyero. Pero ang grupo ng mga inhinyero ay nahati sa dalawang grupo. Ang grupo na pinamumunuan ni Zhongxi ay napakagilas. Samantala, ang grupo ni Xia ay mukhang mas seryoso. Dahil sa pagiging mapagkumpitensya, ang mga makina sa grupo ni Xia ay tumatakbo sa buong kapasidad. Araw at gabi, hanggang sa isang araw, hindi na ito gumana. Ngayon, dalawa lang ang pagpipilian. Ipaalam sa kumpanya at tawagan ng eksperto mula sa Germany para bumalik, pero aabutin din ito ng kahit 2 araw. Kaka-rating lang nila, ang pangalawang opsyon ay sila mismo ang gagawa, pero hindi rin maganda ang opsyon na to. Sa buong pagawaan, siguro si Trong Thatch lang ang isa sa iilan, na marunong mag-ayos ng makina. Nang tawagin ng babaeng inhinyero si Trong Thatch para tulungan siya, agad tumutol si Hyuha. Mas gusto pa niyang ipaalam sa kumpanya para magpatawag ng eksperto mula sa Germany kaysa humingi ng tulong kay Trong Thatch. Narinig yun ni Trong Thatch kaya nahihiya siyang bumalik sa trabaho. Pero 2 araw nang naghihintay ang grupo ni Hyuha para maayos ang makina. Ay, hindi masisiguro ang progreso ng produksyon. Tapos noong gabing iyon, nakita ni Xia sa siwang ng pinto si Zhongxi. Palihim siyang nagpaiwan para tulungan sila mag-ayos. Kinabukasan, sinabi ng babaeng inhinyero kay Xia na dapat siyang magpasalamat kay Zhongxi. Tutal, may puso siyang tumulong sa atin. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagdesisyon si Xia na personal siyang magpasalamat sa kanya. Hindi niya inaasahan na noong araw na iyon, biglang dumating ang mga pulis para imbitahan siyang magpunta sa istasyon para mag-imbestiga. Kaya pala nakaw pala yung pager na binili mo sa girlfriend mo. Hindi mo mapatunayan na inosente ka. Dahil ang makinang ito ay segunda mano, walang resibo ng pagbili. Sa pagawaan, nagsimula ng kumalat ang chismis na magnanakaw ka. Naalala ni Xia na nakita kanyang bumili ng makinang iyon. Kaya kusang loob siyang tumstigo, at dahil dito, napawalang sala si Zhongxi. Paglabas niya ng istasyon ng pulis, dali-dali niyang pinasalamatan si Xia. Kahit na napawalang sala siya, nagpumilit pa rin ang kanyang kasintahan na makipaghiwalay. Hindi lang iyon, hinamak pa siya dahil isa siyang manggagawa, kaya hindi ko siya maibili ng pager. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ang kumpanya ng malaking order. Gumawa ng mga gears para sa medical equipment. Sabi ni Xia Bao, kailangan ay upgrade ang mga makina para magawa ito. Kung ayaw gumastos ng kumpanya para bumili ng mga makina, hayaan silang mag-upgrade ng mag-isa, kahit na nagkaroon sila ng maraming hindi pagkakaunawaan. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang magtulungan para magtrabaho. Pagkatapos ng maraming araw na pag-aaral, sa wakas ay nakahanap sila ng pinakamahusay na solusyon. Kung papalarin, siguro mga kalahating buwan na lang. Sigurado akong magtatagumpay sila, tuwang-tuwa ang pamunuan. Nangako pa sila na kung magtatagumpay, tiyak na magpapadala ng listahan ng mga kabataang nagpakita ng husay para i-promote. Sa mga sumunod na araw, ginabayan ni Xia at Zhongxi ang mga inhinyero para pabilisin ang trabaho. Sobrang abala sila kaya madalas silang mag-overtime hanggang gabi. Nang gabing iyon, nasira ang bisikleta ni Xia. Wala siyang nagawa kundi sumakay sa likod ni Zhongxi. Sa buong biyahe, walang imikan sa pagitan nilang dalawa. Dahil dito, sobrang awkward ng atmosphere. Sa wakas, napagtagumpayan din ang pagsisikap ng grupo ng mga inhinyero. Nagtagumpay sila. Malaki ang naitulong ni Xia at ni Zhongxi. Pero isa lang ang pwedeng piliin ng kumpanya para ay nominate sa parangal na natatanging kabataan. Gusto ni Xia na ibigay kay Zhongxi ang pagkakataon para makabawi sa kanya. Nagdesisyon ng direktor na bigyan siya ng kalahating buwang bakasyon. Pero hindi pa nga siya nakakasakay ng matagal sa tren, nagkaaberya na naman yung bagong upgrade na makina. Ang problema ay nasa materyales ng talem, pero ang manager nagbigay ng description ng produkto na ang materyales ay galing mismo sa kumpanya. Kung magkaroon ng problema, hindi raw siya mananagot. Hindi nagustuhan ni Zhongxi yun dahil hindi malinaw na sinabi sa kontrata.
Sinisisi ng manager ang production team dahil hindi raw nag-ingat at sinisisi pa ang AI. Pagkatapos, nagbigay siya ng ibang presyo. Pero ang presyo, napakalaki. Lalong ikinagulat ng lahat. Pero ang teknolohiya noon sa bansa, ay hindi pa kayang gumawa ng mataas na kalidad na talam na ganoon. Sabi ng pinakamatandang inhinyero na nakakita na siya ng materyales, na ginamit sa paggawa ng talam sa isang pagawaan. Ang alam lang niya, isang propesor, sa Departamento ng Engineering sa Universidad ng Peking ang may alam tungkol dito. Matapos magtanong-tanong, nakuha nila sa wakas ang numero ng telepono ng propesor. Gumugol si Zhang Shi ng ilang araw sa Peking para hintayang makita siya. Hindi niya akalain na siya pala ang guro ni Xiao Xia. Matapos malaman ang relasyon ng dalawang propesor, nagdesisyon silang tumulong. Tumawag siya sa kanyang dating kasamahan, pagkatapos sina Xia He at Zhang Shi ay mabilis na sumakay sa tren. Sa lumang pabrika, magkasama silang dalawa sa isang bagon sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Sobrang sama ng loob ni Xia He dahil sa patuloy na paghilik ni Zhang Shi. Pagkababa ng tren, kailangan pa nilang sumakay ng kotse ng 6 na oras bago makarating sa lugar. Sinabi ng may-ari na buti na lang at dumating sila ngayon. Dahil malapit nang magsara ang kanyang kumpanya at sa mga susunod na araw, lahat ng produkto ay itatapon na. Lumabas na ang produktong ito ay dating ginagamit para sa industriya ng abasyon. Pero ngayon, nakakaangkat na ang industriya ng abasyon ng mas murang produkto mula sa ibang bansa, kaya hindi na kailangan pang mag-produce si Sir. Biglang lumungkot ang paligid. Ang tagumpay ng kanyang pananaliksik sa buong buhay ay tuluyang natalo ng teknolohiya mula sa ibang bansa. Nagpaalam sa kanya ang 2 tao pagkatapos nilang mabili ang produkto. Ipinangako ni Zhang Shi sa kanya na ang industriya ng mga inhinyero sa China ay tiyak na uunlad. Ang mga naunang henerasyon tulad niya ay nagbigay na ng pundasyon, kaya ang mga kabataan ay dapat magmana at ipagpatuloy ang pag-unlad. Nang araw na iyon, sa kanilang pag-uwi, inabutan sila ng ulan kaya kinailangan nilang sumilong sa isang hotel. Pero sa kasamaang palad, isang kwarto na lang ang bakante sa hotel. Walang silang ibang pagpipilian kundi ang magtiis na magkasama sa isang gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, may mga gangster na kumakatok at nag-iingay. Binuksan ni Zhang Shi ang pinto para tingnan at nakitang walang magandang intensyon ang mga taong ito. Mabilis siyang gumapang pabalik sa kwarto. Hindi lang sila basta pumasok ng walang pahintulot. Nagpanggap pa silang mga tagapamahala ng lugar para hingin ang ID ng dalawa. Ang yabang pa nila magtanong kung ano ang relasyon ng dalawa sa isa't isa. Anong pakialam nyo kung anong relasyon namin? Sino kayo para sitahin kami? Para maiwasan ang gulo, kumuha ka ng pera at ibigay mo sa kanila. Biglang sinuntok ni Zhang Shi ang isa sa kanila, at pagkatapos ay nagkagulo na. Sa huli, dinala silang lahat sa presinto. Nang makita ni Xia He ang dugo sa katawan ni Zhang Shi, itinaas niya ang damit nito para tingnan. Nakita niya ang peklat sa likod niya na halos katulad. Peklat sa katawan ng taong sumagip sa kanya mula sa sunog. Pagkatapos ng ilang taon, doon niya lang napagtanto na si Zhang Shi pala ang sumagip sa kanya, hindi pala si Yunping. Sa huli, pinalaya rin sila. Sabik na bumalik sa kumpanya sina Trong Thatch at Hi Yuha. Ngunit sinalubong sila ng mapanghusgang tingin mula sa mga katrabaho. Lumabas sa isang pahayagan na pumasok si Trong Thatch sa hotel, at gumawa ng kahalayan kay Hi Yuha. Pagkatapos malaman ito, hindi natuwa si Hi Yuha para sa kanya. Malinaw na naghirap siya sa pagpunta sa maraming lugar para hanapin ang mga piyesa na kailangan ng kumpanya, pero hindi man lang siya ginagalang. Hindi man lang nakinig ang 2 pinuno sa paliwanag niya. Inalis na nila ang pagkakataon niyang ma-nominate bilang pambihirang kabataan. Naiintindihan ko, sinisisi ko kayong 2. Mga leader kayo pero hindi nyo maayos ang mga chismis na walang kwenta. Kung hindi nyo pag-uusapan ang tungkol kay Zhang Shi, hindi na ako magtatrabaho. Nagalit kayong 2 leader. Pinagalitan nyo ako dahil sumobra na ako. Nakita rin ni Zhang Shi na medyo mabigat ang mga sinabi ko. Pero ang mga sinabi ko ay totoo. Kung hindi nyo maayos ang problema ko, ako na ang aayos nito. Nang araw na iyon, nakipaghiwalay si Zhang Shi sa kanyang girlfriend. Nakita ko naman ang boyfriend ko na si Yun, na nakikipaghalikan sa ibang babae. Nagkita kaming 3 sa isang bar. Nalaman ni Xia Bao na naalala na niya kung sino ang sumagip sa kanya mula sa sunog. Naniniwala si Yunping na tiyak na may namamagitan sa kanilang 2. Abay naalala pa niya, 4 na taon silang magkasintahan, ni isang daliri hindi pa ipinahawak ni Xia Bao kay Yunping. Tapos, ilang araw lang silang magkasama sa trabaho. Kumalat na agad sa dyaryo ang chismis tungkol sa kanila ni Zhang Shi.
Hindi na nakapagpigil si Sia Bao at sinampal siya. Hindi na rin nakapagpigil si Yunping, at sa gitna ng pagtutulakan, sa kasamaang palad, natamba siya sa mga basag na bote. Sa mga sumunod na araw, si Sia Ha at Zhang Shi ay patuloy pa ring nagpapaliwanag, ngunit walang sino man ang naniniwala sa kanila, kaya't sila'y nagalit dahil walang katotohanan ang mga usap-usapan. Nagpasya silang umarte na magkasintahan sa isang pekeng date. Ibinunyag ni Sia Ha na ang kanyang guro ay may 2 scholarship. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay tila kaakit-akit, ngunit nag-aalala si Zhang Shi. Dahil wala siyang degree sa kolehiyo, sinabi ni Sia Ha na kailangan lang niyang pumasa sa pagsusulit sa inhinyero sa buong bansa para maging kwalipikado sa scholarship, at matanggap ang pagkakataong minsan lang mangyari. Tuwang-tuwa si Trong Thatch kaya hindi siya makapaniwala at kinailangan niyang tanungin ulit si Hi Yuha. Sinabi niya sa kanya na maghanda ng mabuti ng mga papeles at dokumento. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap muli ang kumpanya ng malaking order. Sa pagkakataong ito, paggawa ng pyesa para sa kagamitan sa militar. Kinabukasan, dumating sa kumpanya ang taga-subaybay mula sa militar. Ang sumali sa proseso ng produksyon na ito ay mga dalubhasang inhinyero ng computer. Hinihiling ng militar na pagkatapos ng trabaho araw-araw, kailangan nilang isumite ang lahat ng blueprint at materyales. Kailangan ding pumirma ng kasunduan sa pagiging kumpidensyal ang lahat ng inhinyero. Pero nakakalungkot na hindi makakasali si Trong Thatch sa order na ito. Ang dahilan ay traidor ang kanyang ama. Kaya para masiguro ang mga lihim ng militar ng bansa, tinanggal ka sa proyektong ito. Labis na nasaktan si Trong Thatch nang malaman niya ito. Gayunpaman, nagkaproblema ang proyektong ito sa simula pa lang. Ang pyesa na ito ay napakadetalye at kailangan ng 24 na maliliit na butas na may iba't ibang laki. Kaya hindi ito magagawa ng makina, kailangan nilang gumamit ng manual na pamamaraan. Dahil si Trong Thatch ay isa sa iilang inhinyero na may mataas na antas ng teknik sa paghubog ng kamay, kaya iminungkahi ng inhinyerong ito na gawin kang katulong sa proyektong ito. Walang ibang paraan, kinailangan ng supervisor ng militar na humingi ng opinyon mula sa nakatataas. Ngunit ang nakatataas, dahil sa isyu ng seguridad, ay mariing tumanggi. Hinaranggan pa nila ang tarangkahan ng pabrika para hindi makalapit si Trong Thatch. Dahil hindi nila makuha si Trong Thatch, naiintindihan ni Han na wala na talagang ibang paraan kundi sumugal sa proyektong ito. Sabi ni Trong Thatch, hindi ito bagay na dapat isugal. Kung magkaroon ng pagkakamali, hindi mo talaga kayang panagutan ito. Kung wala kang maisip na paraan, itigil mo na agad ang proyektong ito. Paano natin ititigil? Pumirma na tayo ng kontrata sa kanila. Pinapayuhan ka ni Zhang Shi na kung ganoon, hayaan mo na lang ang iba na mamahala ng proyekto. Hindi maintindihan ni Sia yun kung bakit nagkaroon ng makasariling ideya si Zhang Shi. Hindi iyon ang Zhang Shi na kilala niya. Pagkatapos, pinuntahan ni Zhang Shi ang taga-subaybay ng militar. Kumuha siya ng isang blankong papel at binutasan ito ng 3 butas na pantay-pantay. Pagkatapos ay ibigay sa supervisor para makita. Lumalabas na may nakasulat doon na nagsasabing kailangan niyang pagsamahin ang tao at makina. Alam ni Zhang Shi kung gaano kahirap ang proyektong ito. At kampante kang sabihin na sa kumpanyang ito, ikaw lang. Ikaw at ang iyong guro ang makakagawa nito. Ngunit dahil sa sugat sa likod ng iyong guro, hindi niya talaga kayang gawin ito ng mag-isa. Kaya umaasa ka na ang militar ay bigyan ng espesyal na pahintulot kayong dalawa ng iyong guro na sumali sa proyektong ito. Ang tagapamahala ay bumalik para humingi ng opinyon sa kanyang mga superior. Pero sa pagkakataong ito, pumayag na ang mga nakatataas. Gayunpaman, sa kontrata ng pagiging kumpidensyal, sa susunod na 3 taon, hindi makakalabas ng bansa si Zhang Shi. Labis na nagulat si Xiao Xia nang marinig niya ito, gayong balak pa naman nilang mag-aral sa ibang bansa sa susunod na taon. Ang pagpalampas sa pagkakataong ito na mag-aral sa ibang bansa ay hahadlang sa karera ni Zhang Shi. Hahawakan na sana ni Zhang Shi ang panulat para pumirma, nang agawin ni Xiao Xia ang kontrata, ngunit pagkatapos pag-isipan ang sitwasyon, nagpasya pa rin si Zhang Shi na pumirma. Pagkatapos, bumaba ang lahat sa pabrika, para pagmasdan ang binata na mahigit 20 taong gulang, na pa isang nagtatrabaho ng mabuti. Sa wakas, natapos din ni Zhang Shi ang pyesa na May 24 na butas. Ang sukat, hugis, at kapal ay eksaktong-eksakto sa plano. Sobrang nasiyahan ang militar, siguradong makikipag-ugnayan silang muli sa susunod. Sa wakas, dumating na ang araw para mag-aral sa ibang bansa si Sia. Sinamahan din siya ni Zhang Shi sa istasyon ng tren, pero naglakas loob lang siyang kumaway mula sa malayo.
Isang kisap mata, dumating na ang huling bahagi ng dekada 2090. Paminsan-minsan pa ring nagpapadala ng sulat at balita si Sia kay Zhongxi tungkol sa teknolohiya. Pagkatapos niyang makapagtapos, balak niyang bumalik sa bansa, binabalewala ang mga alok na may malaking kita mula sa mga negosyong Amerikano. Akala niya maganda ang dating kumpanya at kung gusto niya, pwede siyang mag-invest. Pero sa totoo lang, napakasama na ng sitwasyon ng kumpanya ngayon. Sa loob ng 3 taon, kinailangan ng direktor na umutang sa bangko para makapagpatuloy ng produksyon. Ngayon, ang laki na ng inutang kaya malapit nang mag-bankrupt ang kumpanya. Kinabukasan, dumating ang pulis at bangko para isara at i-seal ang pagawaan. Kahit anong paliwanag at pakiusap ng direktor, hindi pumayag ang bangko. Biglang sumulpot si Zhongxi at sinabing ang pagawaan na ito ay maituturing na buhay niya, pati na rin sa lahat ng mga inhinyero at manggagawa ngayon. Ang pagsasara ng pabrika ay parang pagtutok ng kutsilyo sa kanilang leeg. Pakiusapan mo sila na huwag isara ang pabrika. Sumasang-ayon at sumusuporta sa iyo ang lahat, pero sumusunod lang ang pulis sa batas. Hindi sila maaaring gumawa ng iba dahil lang sa mga pananakot at pakiusap. Sa huli, napilitan din ng direktor na pumirma para ay panagot ang pabrika. Kinagabihan, ipinakilala si Trung Thatch ng isang kaibigan sa isang pabrika ng computer sa Guangzhou na may mataas na kita. 5,000 yuan kada buwan. Gusto rin sanang sumama nitong kaibigan ko, pero dahil sa asawa't anak niya, napilitan siyang talikuran ang pagkakataon. Sabi niya kay Zhongxi, mag-apply ka doon. Sa galing at husay mo sa trabaho, tiyak na matatanggap ka. Pero mariing tumanggi si Zhongxi. Noong panahong iyon, nakatakdang umuwi si Sia sa bahay. Pero dahil may emergency sa kaibigan niya, kinailangan niyang manatili. Hindi pa niya naipapaliwanag ng maayos sa nanay niya. Agad niyang pinatay ang telepono. Nag-alala ang nanay ni Sia na baka mapahamak na naman ang anak niya. Kamukha ni tatay, si Zhongxi. Pumunta si Zhongxi sa bangko para makita mismo ang direktor, pero tumanggi siyang kausapin siya. Ipinakiusap pa niya sa sekretarya, na sabihin sa kanya na kung may problema, sa korte na lang daw ayusin. Kaya nakaisip ng paraan si Zhongxi. Pumunta siya sa counter at nagpapalit ng 1 yuan. Nang makakuha siya ng 1 yuan, nagpalit ulit siya ng isa pa. Kahit nagtataka, customer is always right, ika nga, kaya magiliw pa rin siyang pinagsilbihan ng empleyado. Patuloy lang sa pagkuha ng tig-1 yuan si Zhongxi sa loob ng kalahating oras. Wala na pong laman ang card ninyo. Kung gayon, magdedeposito ako. Magkano ang gusto mong ipadala? Sama-sama na ang sitwasyon. Mga susunod na customer, pumila po kayo. Hindi na mapapakali si Trung. Sa paraang ito, nagtagumpay ka na makipagkita sa direktor ng bangko. Sinisikap ni Zhongxi na kumbinsihin ang bangko na pautangin siya ng 8 milyon para maibalik ang pabrika. Pagkarinig nito, napangiti na lang ang direktor ng bangko. Hindi pa nga nababayaran ang utang ng kumpanya noong nakaraan. Tapos ngayon, hihiram pa ng 8 milyon. Pagkatapos, pumunta si Zhongxi para makipagkita sa mga lider ng buong kumpanya. At nalaman niyang nagtapos na si Xiao Xia, pero hindi pa rin umuwi. Nang marinig ito, nanahimik na lang si Zhongxi. Umaasang hindi mangyayari ang masamang bagay na iniisip niya. Tinawagan niya si Xiao Xia ng ilang beses pero hindi rin sumasagot. Yun pala, nakasakay na siya sa eroplano, naghahandang bumalik sa bansa. Sa pagkakataong ito, may kasama siyang kaibigan na umuwi. Binuksan ni Xiao Xia ang kanyang laptop, nakangiting binabasa ang email na isinulat ni Zhongxi para sa kanya. Isinulat niya ang napakaraming dahilan para pilitin siyang bumalik agad sa bansa. Labis na naantig si Xiao Xia. Nang araw na iyon, minaneho ni Zhongxi ang kotse ng kumpanya papunta sa airport para sunduin siya. Pero nang malapit na siya, na-traffic siya, kaya nagpa siyang bumaba ng kotse at tumakbo papunta sa airport. Sa wakas, nagkita kayong dalawa sa daan pauwi sa kumpanya. Ipinaalam ni Sia sa lahat ang magandang balita na mayroon ng investor na pumayag na mag-invest sa kumpanya natin. Kaya rin siya bumalik ng bansa ay dahil dito. Tuwang-tuwa ang direktor kung makakatanggap ng investment, siguradong babalik sa normal ang operasyon ng kumpanya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang investor para siyasatin ang pagawaan. Medyo nasiyahan siya sa kumpanya pero kailangan pa rin ng taong may mataas na kaalaman para sinuri ko ng mabuti.
Pero ang hindi inaasahan ng kahit sino ay ang taong may mataas na kasanayan na binanggit ng mga investor ay ang tatay ni Trong Thatch. Nang makita siya ng nanay ni Zhongxi, nagulat siya at nabitawan niya ang kanyang mangkok ng kanin. Lumabas si Zhongxi nang marinig ang nabasag at nakita niya ang kanyang tatay. Malamig na sinabi ng nanay ni Zhongxi na hindi na ito ang bahay niya. Humingi ng tawad ang tatay sa mag-ina para sa lahat ng pagkakamali niya. Sa pagkakataong ito, bumalik siya umaasang bibigyan siya ng mag-ina ng pagkakataong magbago. Pero hindi siya kinilala ni Zhongxi bilang tatay niya at pinaalis siya sa bahay. Ipinaliwanag niya na noong mga panahong iyon, isa rin siyang masigasig na inhinyero tulad ni Zhongxi ngayon, at nakita niyang napaka-develop ng teknolohiya sa ibang bansa, kaya gusto niyang manatili para mag-aral at magsaliksik pa. Ngayon, isa na siyang namungunang inhinyero. Malaki rin ang kanyang kinikita kaya gusto niyang bumawi sa inyong mag-ina. Sa ganitong kita, makakapag-aral si Trong Thatch sa isang magandang paaralan. Ang asawa mo rin ay nagtatamasa ng mapayapang pagtanda. Pakiramdam ni Zhongxi, kahit anong sabihin niya ngayon ay walang saysay. Alam mo ba na dahil sa iyo, hindi direktang naging sanhi si Zhongxi ng pagkamatay ng tatay ni Xiao Xia. Kaya kahit anong sabihin niya ngayon, huli na ang lahat. Pinapayuhan niya si Zhongxi na mag-aral sa ibang bansa dahil mas maunlad ang industriya doon. Pero malayo pa rin tayo sa kanila. Kung may pagkakataon si Zhongxi na manirahan at mag-aral sa ibang bansa, mas magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Sa tingin niya, kung magtatrabaho lang siya sa pabrikang iyon at mamumuhay ng normal, sayang lang ang kanyang potensyal. Tinanong ni Xia kung ang tunay niyang layunin ay ang magkaroon ng citizenship sa Amerika. Iniisip ba niya na kapag nakuha niya ang citizenship, may karapatan na siyang magmataas at mang-aral sa kanila? Sa tingin mo ba na ang mga ginagawa niya ay talagang immoral? Ama, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, narinig kitang tawagin ng anak mo. Pero ito na rin ang huling tawag na ibibigay ko sa iyo. Tumayo si Zhongxi para magpasalamat sa iyong pagpapalaki sa akin. Pagkatapos, tuluyan niyang tinapos ang relasyon nila bilang mag-ama. Ang mga sinabi mo kanina ay talagang pabigat kay Zhongxi. Ilang araw pagkatapos, ikaw, bilang eksperto ng mga Amerikanong mamumuhunan, ay bumisita sa pabrika. Masaya ang dalawang panig. Magkasama tayong mag-inspeksyon sa pabrika. Kailangan ding mag-overtime ang mga inhinyero para matapos ang trabaho. Pero matapos pag-aralan ng mabuti ang dokumento, iminungkahi ni Bo Zhongxi na dapat humanap ang mga Amerikanong mamumuhunan ng ibang pabrika para makipag-ugnayan. Napakaraming empleyado sa pabrikang ito, kaya tiyak na hindi mababa ang gastos sa pagpapasahod. Kung magbabawas ng empleyado, hindi bababa sa 300 manggagawa ang matatanggal. Hindi ito magandang ideya. Siyempre, ang kalagayang pinansyal ng kumpanyang ito ay napakasama rin. Kung hindi dahil sa kumpanya nila na nag-invest, maaaring matagal na sanang nabangkarote. Mabilis na nagpadala ng ulat ang negosyong nag-invest mula sa Amerika. Ang tugon sa kumpanya. Sa loob ng ulat, karamihan ay mga kritisismo. Sa isang tingin pa lang, alam na nilang dalawa na paka na ito ni Bo Zhongxi. Dahil siya lang ang nakakaalam ng ganito tungkol sa mga makina. Sa ulat, iminungkahi ng mga investor. Nabawasan ang 300 empleyado at ibigay sa kanila ang 51% ng shares. Parehong nakakaabala kay Zhongxi ang dalawang kondisyong ito. Kailangan nilang paghandaan ang posibleng pinakamasamang mangyari. Lumabas na dinala ni Zhongxi ang ulat para hanapin si tatay noong araw na iyon. Inamin ng tatay na siya ang sumulat ng ulat. Gusto lang niyang bumagsak agad ang kumpanya ni Zhongxi para madala niya ang mag-ina niya para manirahan sa Amerika. Galit na si Zhongxi sa kanya, pero mas galit siya sa kanya ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, nag-usap ang grupo ng mga inhinyero para maghanap ng solusyon. Desidido silang hindi palampasin ang pagkakataong ito sa mga Amerikanong mamumuhunan. Wala nang ibang paraan. Iminungkahi ni Zhongxi na sumugal sila. Isang laban na lang, ipapahayag nila ang buong plano. Ipapahayag nila sa mga investor. All or nothing. Kung maakit ang mga investor, pipirma agad sila ng kontrata. Kung hindi, baliwala na ang plano nila. Nagdesisyon ng Board of Directors na sundin ang plano ni Zhongxi. Dahil napakahalaga ng dokumentong ito, nagtitiwala silang ipaubaya kay Zhongxi ang paghawak nito. Naglagay pa si Zhongxi ng password para sa seguridad. Nung araw na iyon, may nagpadala ng dokumento sa kumpanya. Nakita niyang nakaupo si Yunping sa waiting area kaya ibinigay na lang niya rito. Hindi naman talaga alam ni Yunping ang tungkol sa planong ito, kaya medyo nagulat siya nang matanggap ang dokumento. Pagkaalis ng lalaki,
Dali-dali niyang binuksan ang dokumento. Hindi niya akalain na may password pala ang dokumentong ito. Nagngit-ngit sa galit si Yunping at pagkatapos magkamot ng ulo sa pag-iisip, naalala rin niya ang isang password na sinabi ni Zhongxi ilang taon na ang nakalipas. Tapos, mabilis niyang ipinasok sa makina ang ilang numero. At sa wakas, matagumpay niyang nabuksan ang data file at kinopya pa ito. Tapos palihim niyang ibinigay sa mga tauhan ng investor noong panahong iyon, nagpa-check up si Tatay Trung Thatch. Natuklasan niyang mayroon siyang cancer. Nang gabing iyon, nagdahilan siyang kailangan niyang bumalik sa Amerika. Para magpaalam sa kanyang anak, binigyan niya ito ng isang supot ng pera. Pero hindi niya ito tinanggap. Pinanood niya ang nag-iisang likod nito na lumayo, na puno ng emosyon si Trung Thatch. Pagkalipas ng ilang araw, nagpulong muli ang dalawang panig. Inihanda ni Hyuha ang plano para ipakita sa panig ng investor. Pero ibinunyag na sa kanila ni Yunping noon pa. Ngayon, hinihiling nila sa kumpanya na maghanda ng 10 milyon. Kailangan pang mamuhunan ng 1 million yuan sa mga pasilidad. Naiirita si Sia dahil pinapahirapan sila ng kabilang panig. Naniniwala siya na sa negosyo, dapat parehong nakikinabang ang magkabilang panig. Kung patuloy naman loko ang mga mamumuhunan, baka hindi kailanman mapirmahan ang kontratang ito dahil hindi pumapayag ang kumpanya. Nagbigay pa ng isa pang opsyon ang mga mamumuhunan. Iyon ay, mamumuhunan sila ng teknolohiya para sa kumpanya. Kung ipapasa ng kumpanya ang 55% ng pagmamay-ari sa kanila, hindi makapaniwala ang direktor ng kumpanya sa kanyang narinig. Sinabi niya na mag-iisip pa siya at sisigat na lang mamaya. Pinaghihinalaan ni Trung Thatch na may ginawang kalokohan si VN Bin. Pero nang tanungin niya si VN Bin, nagkunwari itong walang nangyari. Kalmadong sumagot ito sa kanya, kung hindi raw niya aaminin. Wala nang magagawa si Trung Thatch kundi humingi ng tulong sa pulis para mag-imbestiga. Nang marinig yun ni Yunping, hindi na siya mapakali. Galit na galit ang direktor, hindi alam kung sino ang naglabas ng mga sikretong datos. Ang bagay na ito ay nagdulot ng 4 na milyon na pagkalugi sa kumpanya. Nang dumating ang pulis para mag-imbestiga, nagsinungaling pa rin si Yunping nang walang kurap. Pero pagkatapos niyang mag-isip-isip, hindi pa rin siya kampante. Kaya tumakbo siya para hanapin ang pulis at isiniwalat niya sa pulis na sina Zhongxi at ang eksperto mula sa kabilang panig ay mag-ama. Kaya posibleng ipinadala ni Zhongxi ang mga sikretong dokumento sa kanyang ama. Pagkatapos, si Trung Thatch ay ipinatawag sa istasyon ng pulis para imbestigahan. Di sinasadya niyang narinig ang dalawang pulis na nag-uusap, na bukod sa direktor at sekretarya, si Van Bin lang ang nakahawak sa mga dokumentong iyon. Sa wakas, naunawaan na niya ang lahat, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng pulis na magpaliwanag. Ang mas ikinagulat niya, nakita ng pulis sa mesa ni Trung Thatch ang tseke na nagkakahalaga ng 200,000. Gusto sanang takpan ni Trung Thatch si Van Bin. Pero dahil naging malupit siya, wala na siyang ibang magagawa. Nagdesisyon si Trung Thatch na isumbong si Van Bin, pero nakiusap siya sa pulis na huwag itong hulihin. Nang araw na yon, pinapunta ni Zhongxi si Yunping sa harap ng bodega. Ang dating tagpuan nila. Tinanong ni Zhongxi kay Yunping, bakit mo ginawa ang mga bagay na yun? Nagmaang-maangan pa siya. Tinanong niya si Zhongxi kung ano ang mga pinagsasabi niya. Ikaw lang ang nakakaalam ng password ko. Alam kong nakita mo ang file na yun. Alam ni Yunping na wala na siyang may dadahilan kaya paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Galit na galit si Zhongxi kaya sinuntok niya siya ng ilang beses. Lumuhad si VN Bin at nagmakaawa kay Trung Thatch na iligtas siya. Sabi niya, sapat na ang naitulong ni Trung Thatch sa kumpanya. Kaya kung aakuin nito ang kasalanan niya, mapapagalitan lang ito. Masyado siyang walang hiya para subukang suhulan ito. Nagagalit si Trung Thatch at sinabi na aminin na lang nito sa lahat, baka sakaling mapaganang parusa kung aamin agad. Natakot si VN Bin. Dali-dali itong umuwi at isinilid ang lahat ng pera sa bag para tumakas. Sinubukan siyang pigilan ng asawa niya pero wala itong nagawa, pero huli na ang lahat. Paglabas ko pa lang ng pinto, dumating na ang mga pulis. Ako'y nagkasala sa pagbubunyag ng mga lihim ng negosyo ng kumpanya at ako'y ikukulong. Ayon sa batas. Pagkatapos nito, humingi ng tawad si Trung Thatch sa mga magulang ni VN Bin, at umasa na makakayanan niyang alagaan sila pagkatapos. Alam ng mga magulang ni VN Bin na nagkamali ang kanilang anak kay Trung Thatch, kaya hindi rin kita masisisi. Hindi nagtagal, nagpatawag ng pulong ang direktor ng kumpanya, para ipaalam sa lahat ang tungkol sa kasalukuyang mahirap na sitwasyon. Sana'y maging maingat kayo sa trabaho. Kapag umakyat si Zhongxi sa entablado para magbigay ng inspirasyon, sana'y makiisa rin kayo sa kanya.
Sa susunod na pagpupulong sa pagitan ng dalawang kumpanya, sinabi ni Zhongxi na hindi na nila kailangan na ipuhunan ng kabilang panig ang dalawang drill. Nagkakahalaga ng 800,000. Nakahanap na raw siya ng pagawaan sa Shandong Province, na nagbebenta sa kalahating presyo lamang. Pagkatapos nilang pag-usapan, ang kabilang panig ay sumang-ayon sa ideyang ito, ngunit tinutulan ang pagbili ng mga personal na kagamitan. Talagang isang hindi patas na kontrata yan. Ang kabilang panig ay patuloy na umaasa sa kanilang kalamangan sa makinarya at teknolohiya para paulit-ulit na apihin ang kumpanya nila. Hindi naman basta-basta nagpapatalo ang kumpanya nila, pero dahil naiintindihan nila ang kanilang mahirap na sitwasyon, kaya napilitan silang tanggapin. Kinukumpirma ng Zhongxi na ang China ay isang umuunlad na bansa. Ang mga maliliit na negosyo na tulad nila ay unti-unting nakikiisa sa mundo. Maraming taon silang ginugol sa pabrika na apektado ng matinding polusyon. Mababa ang kita pero lahat sila ay nagkakaisa sa iisang layunin. Iyon ang tagumpay na nagdala sa China para maging isang bansang industrialisado. Nadarama ni Zhongxi na kung ang kabilang panig ay may parehong layunin tulad nila, maaari silang magtulungan. Ngunit kung patuloy silang hahadlang, tiyak na magsisisi sila sa huli. Gagawin namin ang lahat para makamit ang dakilang layuning ito. Lubos na nakumbinsi ang kabilang panig sa matapang na pananalita ni Zhongxi. Sa wakas, nagkasundo ang dalawang panig at masayang lumagda sa kontrata. Ang pagiging malakas ng China ngayon ay masasabing dahil sa malaking bahagi ng determinasyon, at ang determinasyon ng henerasyon ng mga kabataan na inialay nila ang kanilang buong kabataan. Ang pinakamaningning na yugto ng kanilang buhay para sa pag-unlad ng bansa.